Tingin ko siya si Andres Bonifacio. Culinary Mobili ata. Si Bonifacio. Andres Bonifacio. Kilala mo yan? Hindi. Sila po lang. Bonifacio. Kilala mo kung sino yung nasa Rebulto? Hindi mo kilala. Andres Bonifacio. Hindi ako taga rito. Hindi mo kilala? Hindi mo kilala. Ika-30 ng Nobyembre taong 1863 nang ipinanganak si Andres Bonifacio sa Azcaraga, Tondo, Maynila. Siya ang panganay na anak ni Santiago Bonifacio na isang mananahi at ni Catalina de Castro na isang kabesilya o pinuno ng isang departamento sa isang pabrika ng sigarilyo. Si Andres ay ipinangalan kay San Andres na isang patron na ang pista ay ginugunita tuwing ika-30 ng Nobyembre. Siya ay bininyagan ni Father Saturnino sa parokya ng Tondo kung saan rin ikinasal ang kanyang mga magulang. Si Vicente Molina ang tumayong ninong ni Andres. Ang Tondo, Maynila, kung saan siya ipinanganak, ay isa sa mga lugar kung saan maraming tao ang naninirahan noong panahong iyon. Sa kasalukuyan, ang mismong lugar na kinatayuan ng bahay ni na Andres kung saan sila ay nanirahan hanggang sa matapos ang giyera ay ang harapan ng Tutuban Mall. Ang harap ng nasabing pasyalan ay ang dating Philippine National Railways main train station noong 1892. Ang fasad ay napreserba hanggang sa ngayon bilang paalaala na ang lugar na ito ay makasaysayan. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nasunog ang gusaling ito noong 5 ng Setyembre ng kasalukuyang taon. Bilang isang pag-alala sa bayani, isang monumento ang itinayo sa lugar ng dati nilang tahanan. Ang sahig na kinatatayuan nito ay may disenyong hugis araw na ang mga sinag ay sumisimbolo sa mga probinsyang naimpluwensyahan ni Andres Bonifacio. Ito ay ang Maynila, Bataan, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Laguna at Batangas. Bilang bata, si Andres ay nag-aral sa School of Guillermo Osmeña. Nagkaroon rin siya ng 5 pang kapatid na sina Siriaco, Procopio, Espiridiona, Troadro at Maxima. Sa kasamaang palad, ang magkakapatid na Musmos ay maagang naulila sa mga magulang. At bilang panganay sa magkakapatid, maaga rin nagkaroon ng responsibilidad si Andres. Noong siya ay 14 na taong gulang, ay kinailangan na niyang magtrabaho para buhayin ang kanyang mga nakababatang kapatid. Natuto si Andres na magtinda ng mga pamaypay na gawa sa papel, mga tungkod at iba pang bagay na pinagtutulong-tulungan nilang magkakapatid. Noong siya ay isa ng ganap na binata, si Andres ay nagtrabaho bilang isang clerk messenger sa Fleming and Company, na isang komersyal na kumpanyang Ingles. Dahil dito ay natuto siyang magsalita ng wikang Ingles at nagkaroon ng pagkakataon na makakuha ng mataas na posisyon bilang isang sales agent. Pagkatapos niyang magtrabaho sa nasabing kumpanya, ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na lumipat sa Fresel and Company, na isang kumpanyang Aleman kung saan siya nagtrabaho bilang isang bodegero. Maliban sa mga ito, si Andres ay paminsan-minsan ring sumasali sa mga dulaang moro-moro bilang isang aktor. Mayroon ring mga datos na nagsasabing siya ay nagtrabaho rin sa isang warehouse sa isang mosaic tile company sa Santa Ana. Isang tao na mahilig sa pagbabasa.
Iyan ay isa sa mga katangian ni Andres na hindi madalas na nababanggit. Siya ay mas nakilala bilang isang bayani na gumamit ng dahas sa pagtatanggol sa bansa. Ngunit siya ay talagang mahilig sa pagbabasa at pag-aaral kahit di formal na nakapasok sa eskwelahan. Sa katunayan, noong siya ay nagtrabaho sa warehouse sa Santa Ana, ay madalas na nakikita si Andres ng kanyang amo na si Doña Elvira na may hawak na libro at nagbabasa sa tuwing siya ay may libreng oras. Bilang isang kapatid, si Andres Bonifacio ay malambing at talagang mapagmahal. Sa kanyang pagtanda, si Andres ay nahilig sa pagbabasa ng mga librong may temang tungkol sa paglaban sa opresyon at kawalang hustisya. Ito ay dahil na rin sa kanyang paniniwala na mas kailangang gamutin ang sugat ng bayan na dulot ng mga social at political issues. Bilang simula ng kanyang kagustuhan na labanan ng opresyon, si Andres ay nagpakalat ng mga sulatin na bumabatikos sa gobyernong Espanyol. Madalas niya itong gawin sa Universidad ng Santo Tomas kung saan niya nakilala si Ladislao Diwa, na noon ay isang mag-aaral ng teolohiya. Noong sila ay naging mas malapit sa isa't isa, ay inanyayahan ni Diwa si Andres na sumali sa La Liga Filipina. Ang La Liga Filipina ay isang samahan na nagnanais na gisingin ang makapilipinong dugo ng bawat isa at labanan ng mga dayuhan. Noong pag-alis ni Jose Rizal na siyang pinuno ng La Liga Filipina, bumuo ng isang lihim na samahan sina Ladislao Diwa at Andres Bonifacio na tinawag nilang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o mas kilala sa tawag na KKK. Itinatag nila ito sa bahay ni Deodato Arellano na siyang bayaw ni Marcelo del Pilar. Ang proseso ng pag-recruit ng mga bagong miyembro ng KKK ay ginawa nila sa pamamagitan ng tinatawag na hasik. Sa prosesong ito ay kailangan ng bawat isa sa kanila na makapagpasok ng 2 tao na hindi magkakilala. Ang naturang proseso ay naging mabagal kung kaya't makalipas ang 1 taon ay nasa 300 miyembro pa lamang ang mayroon ang KKK. Dahil sa mabagal na prosesong ito, napagkasunduan nila na maging bukas na sa lahat ng nagnanais na maging bahagi ng katipunan. Noong taong 1873, ang KKK ay nagtayo ng samahang pangkababaihan na pinangunahan ni Josefa Rizal na kapatid ni Jose Rizal, samantalang si Gregoria de Jesus naman o mas kilala sa tawag na Oriang ay ang vice-presidente ng samahan. Noong ika-24 ng Agosto, taong 1896, si Andres Bonifacio o Supremo kung tawagin ng mga kasapi ng KKK ay nagpatawag ng isang pulong upang pag-usapan ang nalalapit nilang paglulunsad ng revolusyon. Dito, kanilang napagdesisyonan na ilunsad ang giyera sa ika-29 ng Agosto at sabay-sabay na pinunit ang kanilang mga sedula. Bilang pag-alaala sa mahahalagang bahaging ito ng buhay ni Andres Bonifacio, isang dambana sa Mehan Gardens dito sa Maynila ang itinayo. Ito ay isa sa mga gawa ni Eduardo Castrillo na isang eskultor na siya ring gumawa ng ilan pang monumento ng bayaning si Bonifacio sa iba't ibang lugar sa Maynila. Kinagabihan ng ika-29 ng Agosto, nagmarcha patungong El Polvorin ang mga katipuneros. Ang El Polvorin ang imbaka ng mga bala at pulbura na nasa pangangalaga ng mga Kastila. Tinawag din itong Almacén de Pólvora at Amo Arsenal. Ang unang grupo na pinamumunuan ni Katipunan Supremo Andres Bonifacio at Emilio Jacinto ay nagmula sa Mandaluyong Rizal, habang ang pangalawa namang grupo na pinamumunuan ni Sancho Valenzuela ay nanggaling sa Santa Mesa. Narating ng mga katipuneros ang San Juan del Monte ng madaling araw at kinabukasan, pinalibutan naman nila ang El Deposito. Isang tinggalan ng tubig na may lalim na 200 talampakan na nagsilbing panustos sa pangangailangan ng tubig ng Maynila. Ang pinaglabanan ang tinaguriang kauna-unahang laban ng mga Pilipino laban sa mga Kastila.
Nagbigay ito ng inspirasyon sa iba pang mga Pilipino na tumayo, lumaban at ipakita ang katapangan alang-alang sa inang bayan. Ang pangyayaring ito ay nagdulot pa ng revolusyon na mabilis na kumalat sa Maynila at Cavite. Ika-10 ng Mayo, taong 1897, pinatay ang magkapatid na Bonifacio. Alam ko sumama siya sa math. Tapos bayani siya sa atin. Kahit na may sakit siya, nagawa niya pa rin tayong ipagtanggol, gano'n. Kalimutan ko ng pag-aralan namin yun. Basta parang sa katipunan ata, ganun. Pakabayani sa natin. Kaya ay nakatipunan. Alam niyo po kung bakit po siya nalagay dyan or kung bakit siya naging bayani? Kasi taga-tondo siya, di ba? Opo. Tapos siya na-explain yung sila na mga. Ano pong alam niyo tungkol sa kanya? Kaya Alam niyo po kung bakit po siya naging bayani or kung bakit po siya nalagay dyan? pagkakala ko gumawa siya ang kapatihan. Bilang pagunita sa kabayanihan ni Andres Bonifacio, mayroon pang ibang mga dambana at monumento ang itinayo sa paligid ng Maynila. Dahilan na rin sa siya ay itinuturing na totoong batang tondo. Isa sa mga ito ay ang liwasang Andres Bonifacio sa Loton. Ang liwasang Bonifacio National Shrine ay kilala rin bilang liwasang Bonifacio na matatagpuan sa harap ng Manila Post Office sa Plaza Loton. Ito ay isang national shrine na ginawa noong taong 1963 upang alalahanin si Andres, leader ng revolusyon laban sa mga Espanyol. Ang fountain ay makikita din sa liwasan at ang lugar na ito ay nagiging lugar ng pagtitipon ng mga nagsisilahok sa mga political rallies. Ang monumento ni Bonifacio na makikita sa lugar na ito ay ginawa ng isa sa ating mga national artists na si Guillermo Tolentino.